Taong 2065, at sobrang umunlad na ang AI at robotics. Napakalayo na ng narating ng teknolohiya na kaya nang mamuhay ng mga robot ng mag-isa. Mayroon silang kalayaang pumili ng trabaho tulad ng pagiging doktor, inhinyero, sundalo, o kahit atleta. Ang pinakabagong modelo, na tinatawag na Sims, ay may mukha na halos parang tao, kaya mas mukhang totoo. Ngunit biglang nagwakas ang gininto ang panahon ng teknolohiya. Naglunsad ang mga Sims ng nuclear strike sa Los Angeles, na pumatay ng halos 1 milyong tao. Bilang tugon, ipinagbawal ng kanluran ang AI at hinunting lahat ng natitirang robot. Samantala, patuloy ang Republic of New Asia sa pagde-develop ng AI. Dito, binibigyan nila ng karapatan ang mga AI, na nagpasimula ng matinding hidwaan. Layunin ng kanluran na tuluyang burahin ang AI, habang pinagtatanggol ito ng New Asia. Isang gabi, lumutang ang battleship na tinatawag na Nomad malapit sa mga hangganan ng New Asia. Napakalaki ng barkong ito, na nagkakahalaga ng $1 trilyon, at ito ang nangunguna sa kampanya ng kanluran laban sa New Asia. Kinatatakutan ito ng lahat ng AI. Sa parehong gabi, mag-asawang sina Joshua at Maya ang nasa eksena. Habang excited na pinaplano ang kanilang magiging anak, biglang may narinig silang ingay sa ibaba. Naglagay si Joshua ng prosthetic limbs at bumaba. Doon, nakita niya ang mga Sims na iniinteroga ang isang Amerikanong sundalo na si Drew para makakuha ng impormasyon. Binalaan siya ni Haran, ang leader ng army, na nalaman na ang kanilang lokasyon. Nagmamadali si Joshua na utusan ang kanyang grupo na lumikas. Sinabihan din niya si Maya na mag-empake agad. Pagkatapos, hinarap niya si Drew, na kilala niya ng matagal. Lumabas na si Joshua ay isang undercover agent ng Amerika. Ipinadala siya para hanapin si Norata, isang misteryosong developer ng AI sa New Asia na ama ni Maya. Ngunit bago sila makalikas, nalaman ni Maya ang katotohanan, isang masakit na pagtataksil. Sa sobrang sakit, kinuha ni Maya ang baril at itinutok kay Joshua. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit binaliwala ito ni Maya. Umalis siya kasama ang mga Sims na nagtatangkang tumakas. Sa isang iglap, dumating ang puwersa ng Nomad at winasak ang kanilang pagtakas. Pinanood ni Joshua, walang magawa, habang namamatay ang kanyang asawa at hindi pa isinisilang na anak. Pagkalipas ng ilang taon, nananatili si Joshua sa anino ng nakaraan. Patuloy siyang binabagabag ng bangungot mula sa gabing iyon. Umaasa siya sa gamot para manatiling matino, ngunit halatang hirap siyang makabangon. Sinusuri siya ng mga advanced machines ngunit alam nilang nagsisinungaling siya kapag sinasabing, ayos lang siya. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanap sa misteryosong si Norata. Lumawak ang operasyon ng US Forces sa buong New Asia. Si Joshua naman ay nagtatrabaho na sa Los Angeles, nililinis ang mga nasira mula sa naunang pag-atake. Isang araw, may nakasalubong siyang medic robot mula noong gabing iyon. Nakaramdam ng kaba ang kanyang assistant dahil sa kung gaano kapareho ng tao ang boses ng robot. Ngunit walang pag-aalinlangan si Joshua, pinatay niya ito kaagad, sabay sabing, hindi sila totoo, at wala silang nararamdaman. Sa kalaunan, dinurog nila ang maraming robot upang malinis ang lugar at sinunog ang mga ito. Isang araw, bumisita sina General Andrews at Colonel Howell kay Joshua habang siya ay nagpapahinga sa tabi ng pool. Ipinaliwanag nila na si Norata ay gumagawa ng sandatang tinatawag na Alpha Omega, na kayang sirain ang Nomad, ang huling depensa ng kanluran. Pero natunton na nila ang kuta nito, at tanging si Joshua lang ang nakakaalam ng layout ng laboratoryong iyon. Tumanggi si Joshua na tumulong, sinasabing sobra na ang kanyang nawala dahil sa digmaang ito. Binalaan siya ng dalawa na kapag natapos ang Alpha Omega, maaari itong magdulot ng tuluyang pagkalipol ng sangkatauhan. Pagkatapos, ipinakita ni Howell ang footage mula 2 araw na ang nakalipas, si Maya, buhay at tumutulong kay Norata sa kanyang proyekto. Nangako silang ililigtas si Maya kung tutulong si Joshua sa pagsira ng sandata, kaya't napilitan siyang sumang-ayon. Kinagabihan, sumama si Joshua sa strike team ni Howell para sa misyon. Paglapag nila, natuklasan nilang nakatago ang laboratorio sa ilalim ng isang bayan. Sinimulan nilang tanungin ang mga residente. Sa takot, itinuro ng isang batang babae ang pasukan upang mailigtas ang kanyang alagang aso. Binuksan ni Joshua ang isang totem na siyang nagpakita ng daan papasok.
Pinangunahan niya ang ilang sundalo sa loob, habang naiwan sina McBride at Bradbury sa labas para magbantay. Habang naglalakbay sa loob ng laboratorio, tinanggal nila ang mga siyentipiko at Sims na nagtutulungan. Pinanood ni Joshua ang security footage at nakita si Maya sa isang kwarto. Lumaban sila papasok hanggang sa makarating sa isang bulletproof na pinto na kailangan ng facial recognition para mabuksan. Kinuha ng isang sundalo ang mukha ng isang siyentipiko upang makapasok. Samantala, dumating ang pulisya ng New Asia, na agad na iniulat ni Bradbury. Nagpakawala siya ng mga missile, ngunit hindi ito sapat dahil mas maraming pulis ang dumating. Sa wakas, natagpuan ng koponan ang Alpha Omega at sinimulan ang pag-hack sa pinto. Sa labas, napapalibutan na si Bradbury ng mga kalaban. Nang mabuksan ang pinto, pumasok si Joshua at natagpuan ang isang batang Sim na tahimik na nanonood ng TV. Sa gulat, bigla siyang inatake ng isang babaeng siyentipiko na bumaril at kinulong siya. Iniwan ng siyentipiko ang bata, sinasabing hanapin nito si Norata. Dahil sa kanyang bulletproof vest, nakaligtas si Joshua at sinundan ang batang Sim palabas ng laboratorio. Napahanga siya habang pinapanood ang batang Sim na namangha sa kagandahan ng mundo sa unang pagkakataon. Samantala, bumalik si Howell para kunin ang koponan ngunit iniulat ng Nomad na hindi na maaaring maghintay ang kanilang sasakyan. Tumakbo si Bradbury papunta sa barko ngunit sumabog ang isang nakatagong bomba sa kanyang likod, sinira ang sasakyan at lahat ng nasa loob nito. Sumunod ang missile strike ng Nomad na tuluyang winasak ang buong bayan. Kinabukasan, nagising si Joshua sa isang bangka kasama ang batang Sim na tahimik na nakatingin sa kanya. Sinabihan niya ang bata na umalis, ngunit patuloy itong sumunod. Nakita niya si Shipley na sugatan at kinarga ito sa isang abandonadong bahay. Doon, ipinakita ng bata ang kakayahan niyang kontrolin ang mga electronics gamit lamang ang galaw ng kamay. Sa takot at gulat, pinutol ni Joshua ang kuryente ngunit biglang narinig ang boses ni Howell sa radyo ni Shipley, na alerto sa isang Sim na magsasaka sa malapit. Inutusan ni Howell si Joshua na patayin ang batang Sim, pinaghihinalaang siya ang sandata, ngunit nahuli rin siya ng pulisya. Habang hawak ang baril, nag-alinlangan si Joshua nang mapansin niyang ang batang Sim ay gumuguhit ng simbolo na katulad ng tato sa likod ni Maya. Biglang pumasok ang Sim na magsasaka, na tila naakit sa presensya ng batang Sim, ngunit mabilis na sinubukang atakihin si Joshua. Agad kumilos si Joshua at binaril ang magsasaka, na nakakuha ng atensyon ng mga Sim na pulis sa paligid. Tinanong niya ang batang Sim tungkol sa guhit at kay Maya, na sinasabing nasa Dayendang. Ngunit bago pa siya makaalam ng higit pa, napalibutan sila ng mga pulis. Isinakay ni Joshua si Shipley at ang batang Sim sa kotse, ngunit binaril sila ng mga pulis. Isang granada ang itinapon, ngunit kinuha ito ng isang aso at nagdulot ng pagsabog na nakapatay ng ilang opisyal. Ginamit ng batang Sim ang kanyang kapangyarihan para paandarin ang kotse, at mabilis na umalis si Joshua. Samantala, na-overpower ni Howell at McBride ang isang opisyal na si Bie at kinuha ang sasakyan nito. Dinala ni Joshua ang bata sa ligtas na lugar at humiling na gabayan siya papuntang Dayendang, kung nasaan si Maya. Ngunit nais ni Shipley na bumalik sa base. Sa halip, inalok siya ni Joshua na dalhin sa kaibigan niya sa kabisera. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ni Shipley ang kanyang sugat at namatay. Nang dumating ang mga lokal, binigyan ni Joshua ng sombrero ang batang Sim para maitago ang kanyang mga parte ng makina at pinangalanan siyang Alfie matapos makita ang Alpha Omega sa kanyang tainga. Sumakay sila sa isang truck papuntang kabisera, habang sina Howell at McBride naman ay natagpuan ang inabandonang kotse ni Joshua at ang bangkay ni Shipley. Inilipat nila ang kamalayan ni Shipley sa katawan ng Sim na si Bie. Sa maikling sandali, naguluhan si Shipley nang makita ang sariling bangkay. Galit na galit, nagpa siya si Howell na patayin si Joshua. Sa isang checkpoint ng gabing iyon, hinalughog sina Joshua at Alfie habang ang kanilang mga larawan ay nakapaskil sa lahat ng dako. Nagtago si Joshua sa ilalim ng sasakyan habang nagdulot si Alfie ng blackout at pinaandar ang sasakyan para makalusot sila. Sa lungsod, may ad na hinihikayat ang mga tao na i-donate ang kanilang mukha sa mga Sim, na nagpapaliwanag kung bakit marami sa kanila ay magkamukha. Sumakay sina Joshua at Alfie sa isang bus papunta sa lugar ng kaibigan niya. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Joshua kay Alfie ang konsepto ng langit. Sinasabing hindi siya makakapunta roon dahil hindi siya mabuting tao, at hindi rin makakapunta si Alfie dahil hindi siya totoong tao. Napansin ni Joshua ang isang babae na kamukha ni Maya sa bus, ngunit napagtanto niyang isa itong Sim, marahil dahil dinonate ni Maya ang kanyang mukha.
Nang makarating sila sa kanilang hintuan, nakilala sila ng isang bystander at tinawagan ang pulisya. Nakapunta sina Joshua at Alfie sa isang Sims factory kung saan ginagawa ang lahat ng sim. Dito, nakilala ni Joshua ang kaibigan niyang si Drew na buhay pa pala at ngayon ay kakampi na ng New Asia. Nalaman din niyang karelasyon ni Drew ang isang sim na nagngangalang Kami. Humingi si Joshua kay Drew na suriin si Alfie, ngunit napaka-advanced na ng teknolohiya nito para sa kanya. Ipinaliwanag ni Drew na ang mga kakayahan ni Alfie ay maaaring lumakas pa, na magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang anumang aparato gamit ang isip niya. Sumunod, tinanong ni Joshua kung matutunton niya si Maya gamit ang espesyal na singsing na ibinigay, na may tracker para sa undercover na misyon. Ngunit iginiit ni Drew na wala na si Maya, posibleng patay na. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Joshua na buhay pa siya. Hiniling ni Drew kay Kami na samahan si Alfie sa itaas habang may pribadong pag-uusap sila ni Joshua. Ibinunyag niya na natunton niya ang singsing ni Maya. Samantala, binalaan ni Alfie si Kami na paparating ang mga pulis, ngunit tila delivery guy lang ito. Pagkatanggap ng ice cream, nalaman nilang isa pala itong clone ni Bie na kasabwat ng mga pulis. Pinasabog niya ang dala niyang package, agad na napatay si Kami. Pumasok si Bie, nakita si Alfie, at sinabing ligtas siya mula kay Joshua at dapat sumama sa kanya. Nang tumanggi si Alfie, sinubukan nilang sirain siya. Dumating si Joshua sa tamang oras para protektahan si Alfie at napatumba ang mga pulis. Dumating pa ang mas maraming pulis, ngunit nakatakas sina Joshua, Alfie, at Drew. Sina Howell at McBride, nakadisguise bilang mga pulis, sinira ang natitirang pulis at kinuha ang katawan ni Kami para makuha ang impormasyon. Sumunod, sinundan nina Joshua, Alfie, at Drew ang signal ng singsing papunta sa dating bahay ni Joshua. Ang tanawing ito ay nagdulot ng matinding emosyon kay Joshua, na napaiyak at nagmakaawa kay Alfie na sabihin kung nasaan si Maya. Naantig si Alfie at umiyak din, niyakap niya si Joshua para aliwin siya. Biglang dumating si Drew na nagbabala na naroon na ang mga pulis, ngunit nabaril siya bago pa makatakas. Sa huling sandali, ibinunyag ni Drew ang matagal ng lihim, malapit lang si Maya sa nirmata. Lahat ay naging malinaw kay Joshua, si Maya pala ang tunay na nirmata. Ang pag-atake ng Nomad noong gabing iyon ay dahil si Maya ang kanilang pantirya mula pa noong una. Habang papalapit ang mga pulis, sinubukan nina Joshua at Alfie na tumakas, ngunit nahuli sila ni Harren, ang leader ng pulis. Nakilala ni Harren si Joshua at malugod na binati si Alfie, na tila kilala niya. Pinatumba ng isang pulis si Joshua at nagising siya sa isang selda sa lumulutang na bangka. Ipinaliwanag ni Harren na matapos mamatay ang ama ni Maya, ang orihinal na nirmata, si Maya ang naging bagong nirmata. Si Maya ang lumikha kay Alfie upang tapusin ang lahat ng sandata. Ibinunyag din ni Harren na ang pagsabog sa Los Angeles ay dahil sa pagkakamali ng tao at hindi kasalanan ng mga sim. Ngunit sinisi ng kanluran ng AI para sa kanilang pagkakamali. Pinilit ni Joshua na makita si Maya, ngunit tumanggi si Harren dahil natutunton na sila. Habang naghahanda si Harren na barilin si Joshua, inatake ang base at napilitan siyang umalis. Dumating si Alfie at pinalaya si Joshua. Tumalon si Joshua sa tubig upang makatakas, ngunit binaril siya ni Harren, na inakalang patay na siya. Sa lupa, narinig ni Joshua si Harren na nagsasabing masyadong mahina ang kapangyarihan ni Alfie para sirain ang Nomad mula sa malayo, ngunit malapit, maaaring magtagumpay. Kinagabihan, inobserbahan ni Joshua ang kultura ng mga sim, gumagawa sila ng mga libing, nagpapahayag ng kalungkutan, at ang ilan ay pari na gumagabay sa parehong tao at sim. Nang hating gabi, habang natutulog ang mga tao at nagre-recharge ang mga sim, dinasarmahan ni Joshua si Harren at kinuha si Alfie. Maya-maya, sinalakay ang bayan at pinatunog ang alarma. Agad na sumakay sa bangka sina Joshua at Alfie, ngunit muling na-reactivate ang Harren ng isang sim. Malalaking tank ang umatake sa bayan, nagpapaputok sa lahat. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Joshua, bumalik si Alfie para tulungan ang mga tao. Nag-deploy si Howell ng mga suicide robot na may dalang explosive sa bayan. Ang unang robot ay sumabog, na nagdulot ng maraming casualty sa tao at sim. Nang lumapit ang pangalawang robot, hinarap ito ni Alfie at pinahinto. Pinapanood ni Howell, ipinadala niya si McBride para kunin si Alfie. Lumuhad ang robot sa harap ni Alfie, na nakakuha ng atensyon ng buong bayan, pati na rin ni Joshua. Biglang binaril ni McBride si Alfie, ngunit bago siya makagawa ng mas malala, pinatay si McBride, at dinala si Alfie sa ligtas na lugar habang sumabog ang robot. Sa huli, sinabi ni Joshua kay Harren na kailangan nilang dalhin si Alfie sa nirmata,
at sumang-ayon si Harren. Sa kanilang paglalakbay, isiniwalat ni Harren na lihim na nilikha ni Maya si Alfie ilang linggo bago ang pag-atake sa bahay ni Joshua. Si Alfie ay binuo base sa imahe ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Labis na emosyon ang naramdaman ni Joshua nang matuklasan niyang si Alfie ay parang refleksyon ng nawala niyang anak. Pagdating nila sa lupa, iniabot ni Joshua si Alfie sa mga sim priests na nagdala sa kanya kay Maya. Sinabi ng mataas na pari kay Joshua na ang lugar na ito ay tinatawag na Diendeng, na nangangahulugang langit. Sa loob ng Diendeng, natagpuan ni Joshua si Maya na nasa coma at buhay lamang dahil sa mga makina. Simula pa noong gabi ng pag-atake, hindi na gumaling ang kanyang katawan, ngunit hindi kayang tapusin ng mga sim ang kanyang buhay dahil bawal silang manakit ng nirmata. Sa isang emosyonal na sandali, nagpaalam si Joshua kay Alfie at sa wakas ay pinatay ang makina ni Maya, na nagpalaya sa kanya. Bigla namang dumating ang Nomad at si Howell sa Diendeng, sinisira ang lahat sa kanilang daraanan. Si Howell, armado at walang awa, ay sumugod sa templo upang ma-download ang lahat ng alaala ni Maya. Si Harren, ay naglagay ng bomba sa likod ni Howell. Nang barilin siya ng mga sundalo, sumabog ito at tinapos si Howell. Bago bawian ng buhay, sinabi ni Harren kay Joshua na tapusin ang laban. Kinuha ni Joshua ang memorya ni Maya na na-download at tumakas kasama si Alfie. Ngunit nahuli sila ng mga sundalo at inilagay sa magkahiwalay na sasakyan bago sila tuluyang sirain ang Diendeng. Sa isang military base, inutusan ni General Andrews si Joshua na i-deactivate si Alfie dahil siya lamang ang makakagawa nito. Bumulong si Joshua kay Alfie bago pinindot ang kill switch. Bumagsak ang mga vital signs ni Alfie, at inakalang wala na siyang banta. Dinala siya sa Ground Zero sa Los Angeles para sa incineration, ngunit iginiit ni Joshua na samahan siya. Habang naglalakbay, nagkaroon ng anti-nomad protests na kumokondena sa malulupit na pag-atake sa AI. Kalaunan, nalaman ni General Andrews na pansamantala lang na-deactivate si Alfie, at nanatili siya sa standby mode. Nagising si Alfie at ginamit ang kanyang kakayahan para kontrolin ang mga sasakyan, binarahan ang daan, at nakatakas silang dalawa ni Joshua. Ginamit ni Alfie ang kanyang kapangyarihan upang lampasan ang lahat ng security checkpoint hanggang sa makasakay sila sa eroplano papuntang Nomad. Nang tangkaing patayin sila ng mga sundalo, nagsuot si Joshua ng protective suit at binuksan ang pinto ng eroplano, dahilan upang mahulog ang mga sundalo. Sunod, naglagay ng mga bomba si Joshua, kaya inutusan ni General Andrews ang pagsalakay sa lahat ng New Asia bases. Ibinahagi ni Joshua ang kanyang plano kay Alfie, abutin ang control room at patayin ang istasyon. Para palakasin ang loob ni Alfie, iniabot niya ang mga alaala ni Maya. Narating ni Alfie ang control room at na-deactivate ang lahat, bagamat may ilang missile na nailunsad na. Habang sinisiguro ni Joshua ang pagset ng mga bomba, sinabi niya kay Alfie na pumunta sa escape pod. Habang tumatakbo si Alfie, nakita niya ang isang AI lab at natuklasan ang isang SIM na may mukha ni Maya. In-upload niya ang alaala ni Maya dito, ngunit hindi ito nagising. Nang mapansin na nauubos na ang oxygen ni Joshua, bumalik si Alfie para tulungan siyang makapasok sa escape pod. Sinubukan niyang tumakas, ngunit inatake siya ng isang nomad robot. Nakapasok siya sa isa pang pod at naputol ang isang tentacle ng robot, ngunit bumaling ito kay Joshua. Mabilis na na-deactivate ni Alfie ang robot mula sa malayo, sinagip si Joshua, ngunit naipit ang pintuan ng kanyang pod. Sumabog ang mga bomba sa Nomad, na nagpadala ng mga missile sa AI bases, ngunit hindi sumabog ang mga ito. Habang gumuho ang Nomad, inihatid ni Joshua si Alfie sa escape pod at sinigurong magkikita sila sa langit. Pagkatapos, hinarap niya ang SIM ni Maya na may mga alaala nito at nagbahagi sila ng huling halik bago tuluyang masira ang Nomad, na kinuha rin ang buhay ni Joshua. Bumagsak ang Nomad sa Earth, kasabay ng escape pod ni Alfie. Sa buong New Asia, nagdiwang ang mga tao, Sims, at robot, minarkahan ang pagtatapos ng dekada ng digmaan. Yakap ng mga tao ng New Asia si Alfie bilang bagong nirmata, isang batang leader na may kakayahang pigilan ang maling paggamit ng teknolohiya sa hinaharap. Sa kanyang mga luha, nakatayo si Alfie bilang simbolo ng pag-asa at kapayapaan, kinikilala ng lahat bilang isang leader na maaaring magdala ng mas mapayapang kinabukasan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang aming channel at mag-subscribe kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content. Ipaalam din sa amin kung anong pelikula ang nais ninyong i-recap namin para sa inyo.